Ang ideya ng cannibalism o anthropophagy ay isang clinical na pangalan na maaaring magpagulat sa iyo sa modernong panahon ngayon. Pero ang gawain ito ay nananatili sa mga nagdaang century. Ang cannibalism o ang pagpraktis ng pagkain ng halaman o organs ng tao ay madalas mahati lamang sa dalawang kategory. Ito ay ang survival at learned. Ang survival cannibalism ay madalas nagiging resulta ng pagkakaroon ng extreme situation at madalas itong mangyari kaysa sa gusto natin i-admit. Nangyayari ito bilang last resort sa cases kung saan ang cannibalism ay ang huling paraan para makasurvive tayo. Noong 1846, ang grupo ng 87 na lalaki, babae at mga bata ay papunta sa ng California na natrap sa snow bago nila mapuntahan ang kanilang destinasyon. Para makasurvive sa winter, kinain nila ang mga katawan ng mga namatay dahil sa sakit o pagkagutom. Nang dumating ang panahon para sila ay ma-rescue, 4 na buwan na makalipas, 46 na katao na lamang ang natitirang buhay. Ang isa pang sikat na example ay nangyari kamakailan lamang. Noong 1972, ang mga nakaligtas sa plane crash sa Andes ay nag-resort sa kanibalismo para makasurvive ng 70 days sa kabundukan. Ang learned cannibalism ay mas ancient form ng cannibalism kaysa sa mga relatively common na practice na ginagawa ng maraming indigenous tribes sa buong mundo. Ang mga senyales ng cannibalism ay nakikita sa Maori sa New Zealand, ang ilang tribes sa Africa, sa South American tribes, at iba pa mga islands sa Fiji at Polynesia. Ang ganitong tipo ng cannibalism ay mayroong maraming dahilan. Mula sa ritualistic practices hanggang sa funeral rites, ginagamit ito para makuha ang kapangyarihan ng kalaban pagkatapos nilang mamatay. Ang learned cannibalism ay hinahati pa sa dalawa pang subgroups. Ito ay ang exo-cannibalism at endo-cannibalism. Ang exo-cannibalism ay isang aggressive act, ginagawa sa takot o paghihiganti. Sa ibang mga tribes, ito ay common na practice para kainin ang kanyang kalaban na namatay sa digmaan. Ginagawa nila ito dahil sa paghihiganti o para magbigay ng takot at mapigilan ng iba pa sa pag-atake. Sa ibang tribo naman, ang pagkain sa kalaban ay ginagawa bilang pag-asa na makukuha nila ang lakas ng kalaban nila. Halimbawa dito, ang mga Aztecs ginagamit ang cannibalism kasama mga ritual sacrifices at ang mga headhunters ay kinakain ng kanilang mga kalaban at kinukuha ang kanyang ulo para maprotekta ng kanilang sarili laban naman sa paghiganti ng spirito na to. Ang endo-cannibalism ay ang exact opposite naman ito. Ang endo-cannibalism ay ang pagkonsumo ng karne ng tao na malapit sa iyo. Maaari din itong karne ng tao sa iyong pamilya o parte ng iyong tribe o community. Pero ang pagkakaiba nito ay ang endo-cannibalism ay isang loving act. Ito ay ginagawa dahil sa pagrespeto o veneration ng mga patay o bilang spiritual pursuit. Halimbawa, ang 4 people ng Papua New Guinea ay kakainin ng kanilang mga patay bago nila ito ilibing, habang ang Amazon's wari naman ay kakainin ng kanilang mahal sa buhay bilang sign naman ng pagdadalamhati. Sa maraming societies, ang endo-cannibalism ay merong religious o magical meaning. Halimbawa, ang endo-cannibalism ay paraan para mapanatiling buhay ang namatay o para i-honor ang kanilang ancestors. Ang pagkain ng mga mahal sa buhay ay ang nagpapanatili sa espiritu ng taong yun sa mga buhay, habang ang wari people naman ay kinakain ng kanilang family members pagkatapos nilang mamatay para naman sa pag-asang ma-release ang kanilang mga espiritu na maaaring maging inhabitant ng isang hayop at maging nourishment naman para sa iba. Marami sa mga isolated tribes na ito ang nagpa-practice ng mortuary cannibalism. Isa itong form ng endo-cannibalism na nag-aalaw sa pagkain ng karne ng tao o iba pa mga body parts. Ito ay parte ng kanilang funerary ritual. Ang wari ay talagang involved sa kanilang mortuary preparations na involve ang paghawak ng katawan hanggang dumating ang mga kamag-anak nito, madalas mga 2 hanggang 3 araw. Pagkatapos ay itutusta ang katawan sa apoy at i-invite ang iba pa para naman kainin ito. Ang act ng pagkain ng patay ay tumutulong sa pamilya para maintindihan na ang katawan na yun ay wala na, empty na kumbaga. Ang spirito niya ay wala na at ang pagkonsumo nito ay unang step lamang para ang sakit at pagdadalamhati ay mawala kasama ng katawan. Ang endo-cannibalism ay hindi naman lagi nag-i-involve ng pagkain ng laman.
Sa ibang mga cases, ang tribe members ay maaring magkonsumo ng buto o mga certain parts lamang ng katawan, katulad ng halimbawa, puso. Ang magandang halimbawa ay nanggaling sa Yanomami tribe mula naman sa South America, na ang pagkain ng tao ay ipinapalit sa pagsalubong nito. Pero ang Yanomami ay hindi kumakain ng karne ng kanilang namatay. Instead, sinusunog nilang katawan. Matapos ito, ang mga abo ay ginagawa nilang paint sa kanilang mga mukha at ang mga nasunog na buto ay idinidikdik at hinahalo ang mga abo na ito para sa mga pagkain nila. Ang mixture ay hinahalo sa mga mashed bananas at ang iba ay ginagawang soup. Sa kanilang paningin, ang pagkonsumo ng final mix ay ang tanging paraan para ang patay ay mabigyan ng proper rest. Ang mga scientists ay naniniwala na mga Neanderthals ay maaaring nagpa-practice din ng endocannibalism. Ang pag-aaral ng Krapina excavation site sa Croatia ay nagpapakita ng mix ng human at animal bones na naging parte ito ng kanilang mortuary practices na gumagamit naman ng kanibalismo. In particular, ang anthropologists ay nakakita ng ebidensya ng marrow sa utak at kinuha ito at nagpapakita na ang Neanderthals ay kumonsumo ng parte ng kanilang patay. Ang isang napaka-rare na sakit na tinatawag na kuro ay isang prion disease. Ito ay uniquely associated sa cannibalism. Napaka-rare nito at ito ay exclusive lamang sa mga 4 people ng Papua New Guinea. Ang kuro ay isang nervous system disease na cause ng pagkain o pagkakaroon ng contact sa kontaminadong human brain tissue. Ito ay nanggagaling sa grupo ng sakit na kilala bilang Transmissible Spongiform Encephalopathies o TSEs. Ito ay nasa parehas na pamilya ng mad cow disease. Ang mga 4 people ay kumakain ng kanilang patay na mahal sa buhay, kasama ang kanilang utak habang isinasagawa naman ng funeral rituals at makukuha nila itong sakit na ito dahil nga sa prosesong ginagawa nila, yun nga yung pagkain sa utak. Ang kuro ay may napakahabang incubation period na tumatagal ng dekada, pero tumatagal din ito ng 50 years. Kahit ang mga anthropologists ay hindi maintindihan sa una kung papaano ang sakit na ito ay natatransmit. Walang treatment para sa kuro at ang mga taong meron ito ay namamatay sa taon na magpakita ang sintomas ito. Kung saan naman nahihirapan silang maglakad, nagkakaroon sila ng malnutrisyon at ang kahirapan sa paglunok bago sila pumasok sa koma. Pero ang pagkonsumo ng patay ay hindi lamang ang isang bagay na nangyayari sa mga tribes ng malayong mga isla. Sa 16th at 17th century, ang cannibalism-based medicine ay talagang common sa Europa. Madami sa mga remedies na ito ay gumagamit ng mga ground-up mummies, mga powdered skulls at human fat, madalas para tulungan ang sakit ng pasyente na mas matutulungan ng mga halaman o ng treatment na available ng mga panahon na yun. Madalas ang mga kaso ng cannibalism sa modernong panahon ay ang mga cases ng survival cannibalism o exo-cannibalism. Noong early 1930s, si Joseph Stalin ay naglagay ng polisiya na naging dahilan ng widespread famine sa Ukraine, na naging dahilan naman ng pagkagutom ng milyon at naging dahilan para sa karamihan para gamitin ng cannibalism para makasurvive. At sa buong mundo, marami ang serial killers na nagkalat ng nakakatakot na kwento sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang mga biktima. Isa na nga dito si Jeffrey Dahmer na pumatay at kumain ng 17 batang lalaki bago siya mahuli. Noong 2012, ang mga miyembro ng isang cannibal cult ay nahuli sa Papua New Guinea matapos nilang pumatay at kumain ng 7 tao. Sa India naman, ang mga followers ng Aghori sect ay kumukuha ng katawan sa Ganges River para gamitin sa cannibalism rituals na pinaniniwalaan nilang makakapagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang cannibalism na ito ay ginagamit bilang weapon of war. Habang ang civil war naman sa Congo, ang mga sundalo at mga rebelde ay pinapatay ang kanilang mga kalaban at kakainin ang kanilang mga biktima. Siguro, ang pinaka-rare form ng cannibalism ay ang tinatawag nating self-cannibalism, kapag ang tao ay hihiwain ng kanilang sariling body parts at kakainin ito. Ang self-cannibalism ay madalas na inuugnay sa mental illness, kasama ang personality at acute at chronic psychotic orders. Sa ibang case na nireport noong 2014, ang isang lalaking bilanggo ay dinala sa emergency room matapos itong hiwain ng portion ng kanyang kita at kainin ito. Siya ay ginamot at ibinalik sa kulungan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po.
maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.